Magandang gabi po sa inyong lahat. Sino pong naniniwala sa inyo na walang forever? Nat natawa, natawa sila eh. Walang forever. Pero alam po ninyo, sa Panginoon, mayroon pong forever. At ang forever na iyan ay tayo pong lahat. Tayo pong lahat. Kanina, nabasa ko yung hymno sa morning prayer. At ang nakasulat ay ganito: O cross of Jesus Christ, immortal tree. O cross of Jesus Christ, immortal tree. Ano kayang ibig sabihin nito? Kanina pinagnilayan ko ito. At ang inuna ko po yung salitang immortal para mas makuha ko yung buong kahulugan ng sentence na ito. Immortal ang keyword. Ang salitang ito ay mula sa Latin na immortalis. Ang salitang immortalis ay mula rin po sa Latin, dalawang salita. Isang prefix na in, na ang ibig sabihin is not. At ang pinaka-root word niya ay mortalis. Mors sa Latin ay, ang kahulugan ay death. So mortalis means death. Pag pinagdugtong is immortalis, ibig pong sabihin deathless or undying. Diba? Or sa madaling salita, pwede ring forever. Immortal. Walang kamatayan. Walang katapusan. With Jesus carrying the cross, pinapakita po sa atin ang isang image ng Panginoon. Ang walang katapusang pagmamahal ng Diyos sa atin. The cross represents all of us. Na ang ibig sabihin, pinapasan niya tayong lahat. Pinapasan niya tayong lahat. Pinapakita sa atin sa kapistahan ng Nazareno, ang walang katapusang pagmamahal ng Diyos, ang walang katapusang pagpapakumbaba ng Diyos, ang walang katapusang pag-intindi ng Diyos sa atin. So, mayroon pong forever. Para sa Diyos, ang forever niya ay tayong lahat. Walang hanggang pagmamahal ang pinapakita ng Diyos. Sa ating mga Kristiyano, hindi po pwedeng mawala sa ating pananampalataya ang cross ni Jesus. Ang cross ni Jesus. Hindi pwedeng mawala. Kahit saang simbahan kayo mapunta, palaging nandyan ang cross. Lahat ng simbahan ay mayroong cross ni Jesus. To remind us always, at sa cross makikita nyo nakadipa si Jesus, na parang sinasabing, this is how much I love you. Ngunit ang cross na iyan ay hindi lang po dapat titigan natin. Diba? O ipuin natin. Hindi. Dapat ma-realize din po natin na ganon tayo kamahal ng Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. At sana'y dahil sa pagmamahal ng Diyos, maging kagaya niya tayo. Maging kagaya tayo niya, baliktad. Maging kagaya tayo ni Jesus na walang hanggang magmahal. Alam ko pong napakahirap, kahit nga ako, ang layo-layo ko sa pagmamahal na iyon. Pero God is always reminding us to try always. To live with your cross. Na sana, itong mga cross sa buhay natin ay nawa magpabanal sa mga buhay natin. Magpabanal
sa mga buhay natin. And so we don't only say thank you sa pagmamahal ng Diyos. May hamon din po ang kapistahang ito. Sa mga krus po natin, ipasan po sana natin immortally. Immortally, ibig sabihin, forever.